Ang kultura ay binubuo ng mga katutubo at katangi-tanging kaugalian, paniniwala at tradisyon na hinuhubog ang pagkakakilanlan, kaisahan at kamalayan ng isang bayan o bansa. Tinatawag din itong kalinangan na may kabuuang kaisipan, kaugalian o tradisyon. Normal ito na makikita mo sa iba't ibang bansa na kung saan ay mayroon ding iba't ibang kultura. Pero mayroon naman talagang mga kulturang kakaiba na talaga namang makapagpapamangha sa atin. Kaya heto tampok ng Daily Kaalaman ang 8 kakaibang kultura sa buong mundo. Una sa ating listahan ay ang pagbabasag ng mga pinggan upang linisin ang mga bagong kasal o tinatawag na Polterband na isang tradisyon sa bansang Germany. Sa tradisyong ito ay isang gabi bago ang kasal, ang mga kaibigan at pamilya ng ikakasal ay magtitipon upang magbasag ng mga babasaging plato at ipapalinis sa mga ikakasal. Sa kanilang paniniwala, ang pagbabasag daw ng mga plato ay magdadala ng swerte at sa ganitong paraan daw ay sinasagawa nila ang pagtutulungan sa panahon ng paghihirap. Pangalawa ay ang tradisyong pagtapon ng sanggol para maging swerte sa India. Ang ritual na ito ay karamihan na sinusunod o ginagawa sa Karnataka na kung saan ang mga bagong silang na sanggol ay itinatapon mula sa Sri Santeshwar Temple na may 50 talampakang taas. Pero bago ko pa man mag-isip ng kung ano, ay sinasalo naman daw ng pamilya sa baba ang sanggol gamit ang tela. Ang mag-asawang biniyayaan daw ng anak pagkatapos mamanata sa templo ang gumagawa o sumusunod sa 500 taon na tradisyong ito. Kaya mo bang kainin ang abo ng mahal mo sa buhay na namayapa na? Mukhang delikado ito ngayong panahon ng pandemya, pero ito ay isa sa mga kakaibang tradisyon sa Venezuela at Brazil. Ang Yanomami tribe na sa Venezuela at Brazil ang gumagawa nito pagkatapos mamaalam sa sanlibutan ang kanilang mahal sa buhay upang maalala rin nila ang mga ito magpakailanman. Bawal kasi sa kanilang tradisyon ang pagpapanatili ng kahit anong parte ng katawan ng namayapa, kaya sinusunog nila ito at dinudurog at hinahati-hati sa buong miyembro ng pamilya upang maubos ito. Pang-apat sa ating tampok ngayon ay ang pagpuputol ng daliri kapag may namayapa sa Indonesia. Ang tradisyong ito ng Dani tribe sa Indonesia ay naging kakaiba sa buong mundo. Kapag may pumanaw kasi sa miyembro ng pamilya, ang kababaihan sa kanilang tribo ay kailangang magdusa sa pisikal bukod sa emosyonal na pagdurusa. At sa paggawa nito ay pinuputol nila ang itaas na bahagi ng kanilang daliri. Sa pamamagitan daw nito ay mapapalayo ang mga kaluluwang hindi mapayapa. Base sa ulat, ipinagbawal na raw ito ng Indonesian government ilang taon na ang nakaraan. Pero mayroon pa rin gumagawa raw nito ng patago o palihim. O bago tayo magpatuloy, please click subscribe at notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating video. I-like nyo na rin, comment at share sa inyong mga kaibigan, kapuso at kapamilya para hindi rin sila mahuli sa mga daily kaalaman. Panglima sa ating listahan ay ang pagkarga o pagdadala ng buntis na asawa habang naglalakad sa umaapoy na uling. Sa bansang China, kapag ang iyong asawang babae na buntis, kailangan mo itong buhatin o kargahin sa umaapoy na uling. Sa paniniwala kasi nila na kapag tagumpay na matapos ng lalaki ang paglalakad dito, ay magiging madali lang at maayos ang panganganak ng kanyang asawa. Dagdag pa nila, ang mga asawang babae raw ay nagdurusa sa loob ng 9 na buwan nung siya'y nagdadalang tao, kaya marapat lamang na magdurusa rin ang lalaki at hindi paisi-isi lang. Tumungo naman tayo sa South Korea. Isa sa mga katakot-takot na tradisyon ng South Korea ay ang Red Ink Ban. Sa kanila, hindi tinatanggap ang pagsulat ng pangalan ng isang tao gamit ang pulang tinta. Ang dahilan kasi na madalas na gamitin ang pulang tinta sa pagsulat ng pangalan ng namayapa. Kaya para sa kanila, ang paggamit ng pulang tinta sa pagsulat ng pangalan ng isang buhay na tao ay kinukondina mo ang kanyang kapalaran at sumisimbolo rin ito na siya'y iyong binabantaan. Kaya mo bang hindi gumamit ng banyo sa loob ng 3 araw? Sa Borneo kasi bawal gumamit ng banyo ang bagong kasal sa loob ng 3 araw. Tama nga, hindi sila nagdudumi at umiihi kahit pa'y paliligo sa mga araw na ito. Sa paniniwala kasi nila na sa pamamagitan nito ay magdadala ito sa kanila ng masaya at swerteng buhay. O baka magtaka kayo kung paano ito naging posible. Pinapakain naman sila at pinapainom ng kanilang pamilya, pero
konti lang. Normal sa atin ang paglalagay ng asin tuwing kumakain kapag hindi mo nagustuhan ang lasa nito. Meron din namang naglalagay ng paminta at iba pang spices. Pero ibahin nyo ang Egypt. Ang pangwalo at pinakahuling kakaibang kultura sa mundo ay ang paghingi ng asin tuwing kumakain sa Egypt. Para sa kanila, ang paglalagay ng asin sa kinakain tuwing kumakain ay napakalaking insulto sa kanila. Inihanda raw kasi ito ng chef o tagaluto para sa sentiyak na panlasa. Kaya ang pagdagdag ng asin o anong spices ay nagpapaiba ng lasa nito na nagpapakita na hindi mo nagustuhan ang kanilang inihanda o di kay mali ang kanilang pagpapalasa dito. Kaya kung sa isang restaurant kanila na walang asin at paminta sa mesa ay huwag ka nang humingi pa, gayon din sa pagkain mo sa isang bahay. At yan ang walong kakaibang kultura sa buong mundo na ating nakalap. Kakaiba man ito pero ito ay isa sa mga nagpapakita kung ano ba silang klaseng tao at kung ano ba kayaman ang kanilang kultura at kasaysayan. Ang ating magagawa lamang ay ang pagrespeto sa kanila gaya ng pagrespeto nila sa kultura natin. Naway may natutunan naman tayo dito sa channel ng Kaalaman, kwentuhan at pakikipagkaibigan dito lang sa Daily Kaalaman. Kung gusto pala magpa-shoutout greetings, comment down below para sa mga susunod na video.